nag-share po kami sa isa't isa and for one, talagang nakakalungkot at nakakahiya na marami ay pinagtatawanan ang nangyayari sa Senado kahapon. The Senate's going viral for the wrong reasons nga po. So nananawagan ako sa bagong liderato sa Senado, ipanumbalik po natin ang tamang pagtingin at respeto ng taong bayan sa Senado, which the Senate has historically always earned. We can disagree with each other, but we have to challenge each other. And ako, damang-dama ko kung bakit ganun ang damdamin ng marami sa labas ng Senado. Naiintindihan ko kung saan sila nanggagaling. But what exactly is funny about what happened yesterday? Ano po yung well, pinagtatawanan? ang naririnig at nababasa natin online, pinagtatawanan yung mga eksenang paghahabol sa hagdan, and other such scenes na nag-unfold kahapon. And hindi po yan yung mga eksena na deserve ng ating mga kababayan. So, sa panig ko naman, sa panig ng bagong minorya, magpapatuloy po ako at magpapatuloy po kami pagsulong ng mga panukala na para talaga sa mga tao, pag-iimbestiga, pag-alam ng katotohanan at pagrekomenda ng pagwawasto sa pamamagitan ng aming mga resolusyon in a few months, pagbubuo muli ng mas transparent at accountable na budget. At syempre ngayon, pinaka-urgent na concern ko po at namin ay talagang makita ng malinaw ng taong bayan na tutupad kami sa aming constitutional duty. Kaya ang gusto ko pong sabihin sa mga kababayan na nadidismaya sa nangyari mula kahapon, basta hindi tayo tumiklop noon at hindi rin po tayo titiklop ngayon. Laging may pag-asa at patuloy po tayong lalaban. Ma'am, what are the chances? So, sabi po kasi may mga analysts na nagsasabi that out to regain daw po si SP Soto ng post niya, posible daw magkaroon ulit ng kudeta para makuha ulit yung posisyon na yun. SP Tito had always said na he serves at the pleasure of the colleagues. So yun pa rin po ang magagabay sa usaping yan. So di ba anong may expect po namin from the minority this session? Meron po kayong manifestation? Patuloy naman yung deliberasyon mula sa session kahapon. So mas magkakaroon kami ng pagkakataon na paalam yung aming posisyon sa mga iyon. So, do you share the SP Soto's opinion that the impeachment has something to do with the leadership change? Well, mapigilan yung impeachment. At yun ang dominant interpretation ng ating mga kababayan as far as we can tell. Hindi lang sa social media, pati sa mga reaksyon nila kaninang umaga, mga press con, mga plano nilang mag-mobilize dito. And we have to do everything, di lang sa aming salita, pero sa gawa, para i-assuage yung kanilang pangamba. Dapat walang duda na mananatili kaming tapat sa aming constitutional duty. May numbers po to block the convening. Just based on the leadership. Well, hindi ko pa alam in terms of the numbers, pero ito nga yung panawagan ko sa liderato, bagong liderato sa Senado at sa aming lahat. Though we may disagree with each other on certain issues, dapat malinaw yung katapatan namin sa konstitusyon. Man, impeachment ng kay Vice President, nakikita ninyo na posibleng magkaroon ng delay or anong effect ng bagong leadership sa impeachment sa Vice President? Kasama po yun sa panawagan ko sa bagong liderato sa Senado na mag-proceed lang siya as normally prescribed ng konstitusyon. Marami ng diskusyon tungkol sa ano ba yun, a reasonable time or anong definition ng forthwith. So kami po sa minorya ay patuloy magsusulong na gawin na namin forthwith ang aming tungkulin. How would you describe the minority? Under yung 9-member minority. How would I describe us? Mataas ang fighting spirit. Ma'am, ang forthwith daw po yung pag-convene, pero yung hindi yung trial. Okay po ba yun? Magsimula ang proseso, importanteng first step na yun. And we can take it from there.